kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipad siya sa Viluna, at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi, no? Kakarating lang niya sa Manila kagabi, hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto, pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si Atty. na kagaling po lang namin sa, bali kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ASC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng ating mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay for large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po nung time na po yun, may meeting po noon si Boss diyan sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then andun kami sa may corner, sa Perea Street, Colon de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Nakadala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door.
Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Isay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hangkera na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipe-present. Kung maaari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si... Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Oh. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wops. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasasa Opan, Pilipino, nasa wastong gulang at tininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lupda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharil. Ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papunta ang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023.
Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. No? Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. No? 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapagakot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Tapos, nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon sa si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. Sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umalis dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Klaro ko lang ha. Ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensan po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya nung last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan. Sa ano yun po sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo
pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong ano? Okay. Hello. Hello sir, ako si Rene Poy Filian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutesa nandun kami sa sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir nasa kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun yung mga PR ng mga congressman saka senador. Yan po Okay. yung nakasama ko noon siya sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes sir, cellphone ko kasi yan sir yung Okay. yan sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. And then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas muna, nawala. Okay. Ano ito? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator. Sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Nung tawag doon, nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung tatlo. Yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Malala mo kung anong year to? 2023 po, December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuhaan ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuha ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko sir, nasa mga 7 sila, 8 sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes sir, araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes sir, kotse po ni Salto. Kung maibalik nyo po kanina doon sir, may ginamit po kaming dalawang, sige pa po, pabalik, yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview sir, yung mga witness na na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan, sir. Year ano na to, sir eh. Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to, sir, 2024, pangalawang balik na ito ng kwan, ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito, magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Balderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator diyan. Papalit-palit lang sa every sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator papasok dito. Sa mga tweet, yung una, December, ito 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5, tapos papalit-palit na po sila bago iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas. Hotel pa to ni Saldi nung panahon yan. Yes, sir. Next. Yan rin po yung kasama po yan, karugtong po yan ng kwan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kwan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh. Pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir eh. Papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay? Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, Correction, sir. Dito sa Maidas, sir, puro witness lang po ang witness lang ka-meeting nila, sir. Yes, sir. Alas kadalasan lahat, mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan. Sa dami ng minitik ng ICC, halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maidas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Residential, top floor. Hindi ko nakuhanan, sir, eh. Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensen na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor, kasama yung mga ICC investigator po. Recall nyo sino pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge?